Okay, hello mga sir. Ngayong araw ay meron tayong inuuperang click. Ayan, tapos NMAX. At ito, throttle body, magneto. Saka ito, uuperahan din natin dahil magre-refresh tayo ng makina, version 1. At kumakain na lang is, makikita nyo yung head sa ibabaw niya. Itim na. Ayan, karapatan din ng motor yan na mapalitan ng pisa. Tapos meron pa tayo sa labas. Sa labas, marami pa. Sabay-sabay na sila. Tapos ito, ayan, nakakas na yung block. At yung piston niya, basa na. Yan yung mga sinyalis na talagang yung motor, kumakain na siya ng langis. Kakalasin na natin yung head. Tapos, i-check natin yung ano. Kung sakaling walang gas-gas yan mga sir, yung pagkabilog ng, ng liner, kumbaga hindi na siya 100% na bilog, kumbaga oblong na. Kaya minsan, dyan din dumadaan yung langis. Sabayan pa ng ng piston ring. Malaki na yung gap ng ng ring. Kaya kumakain. Pare nga. Yan, ito mga sir, wala siyang gas-gas. Kaso nga lang kapag once na sinalat mo tong block niya, gagal mo siya. Mararamdaman mo na may bukol dito sa pinakagilid niya. Ayan, meron. Yan, sasalatan nyo dito. Mararamdaman nyo dyan. Pag once na nasalat nyo na mayroong ng parang kanto, palitan nyo na yan kasi hindi yan hindi na yan safe. Pag ibabalik nyo yan, sayang lang yung lilibor nyo dyan. Tapos ang magiging kwan nun, pagtapos magawa, uusok lang din. Tapos low power pa. Kaya matik yan, papalitan nyo yan. Papalitan natin yan. Yan, mga papansin nyo, ito yung piston nya, yan basa. Ito yung mga sinyalis na talagang yung unit ni sir kumakain na ng langis. Kapag hindi natin pinalitan yan, ayun nga, sayang yung sayang yung babayad mong labor, pati piston palit yan. Sigunyal, gusto yung sigunyal mo. Hindi tulad nung isa. Yung black lang talagang talagang ito yung mga usable parts mga sir kapag once na medyo ganito yung motor nyo, masyadong maitim, ganyan po yung nangyayari. Kaya lang din naman nasisira yan sa katagalan tapos sa langis. Pero kung sa langis mga sir, kung aalagaan nyo sa langis yan, tumatagal yung buhay ng ng pisa. Sa cover pa lang, sobrang itim na. At makikita mo naman dito sa carbon deposit nya, basa, kaya kumakain na, nag-loose compression na yung mga block, piston ring, valve seal. Yan, nag-loose compression na yung mga yan. Kumbaga, palitin na talaga. Yan, dito naman tayo sa in-overhaul natin click 150. 150 kasi itong motor na to. Kumakain na ng langis. Kaso nga lang, after natin makalas yung panggilid niya, ayan, kalampag yung sigunyal. Kapag kalampag, ibig sabihin, maluwag yung kanyang side bearing. Balik natin to. Itaas mo yung piston. Ito. Itaas mo. Yan. Waka mo. Ayan. Yan. Naludukot mo na siya. Tapos, dito, bumuka yung nandito niya. So, sobrang hirap tanggalin yung yung magneto. Dahil low budget, ayan, gagawa na naman natin ng paraan to para makatipid si customer. Yung block niya naka 62, kaso papalitan natin yan dahil yung pinakadulo ng tambucho niya ito, yan, basa, dumadaan na yung langis dyan na sobrang itim. Tapos i-degreaser natin yan. Yan, gamit tayo ng degreaser mga sir ito. Yan, gagamitin natin panglinis dyan para matanggal yung itim-itim. Kaso nga lang, kapag once na gumagamit kayo ng degreaser, pinaka-mainam, babalawan yung mabuti. Mas maganda kung tubig. Itong makina naman, pwedeng basa ng tubig yan mga sir. Tapos saka, linisan nyo ng gasolina din. Yan, yung Inmax na ginagawa naman natin sir, Inmax B1. Ay, nabili ni kabayan yan. Hindi na umaandar, naghalo yung langis. Saka yung kulan. Kaso, siyempre gusto niya
parinisan na lahat. Talagang engine refresh na refresh. Kaya yan, pinawalwal. Pero palit ng block yan mga sir. Saka yung ano, yung oil seal ng ano natin, water pump. Kasi yan kasi mga sir, napapalitan lang yung oil seal niyan. Dito tulad ni ano, ni Honda. Pag nagpalit ka ng oil seal, mga ilang days lang or week or month, sira na naman. Kaya dodoble yung gastos. Doon oil seal lang okay na. Tapos ito yung gagamitin natin dito sa 150 na version 1. Ayan, mga gasket, piston ring, valve seal, ayan, sangkot na yan. Ang wala lang dyan, yung sigunyal. Sigurs naman lahat yung ano nya. Doon lang naman tayo natatagalan mga sir, yung head. Kasi mabusisi yan mga sir, hindi yan basta-basta na parang yung mga hindi gumagamit ng radiator. Ayan, talagang ilalapat mo pa, lilinisan mo pa yung ano yan, yung surface ng ano, cylinder head. Ayan, tapos silipin natin yung ano, yung pila pa sa labas. Ayan, ayan mga pila pa. Tapos yun, dalawa pa doon sa labas. Ayan, gagawin natin. Ayan, linisan mo natin mabuti ito. Tapos mamaya, pakita ko ulit sa inyo yung mamaya. Ayan, kinikinis muna natin yung ano, carbon deposit ng mga sir. Tapos, i-regrading compound natin at i-replace natin yung surface niya para walang aberya at wala ring ano, overheating. Medyo dyan lang tayo matatagalan sa cylinder head na yan. Medyo may katagalan din kasing gawin. Pero yung paglalagay ng block naman na, yan, mabilis lang yan dyan. Yan, ito na yung tinap-overhaul natin mga sir. Ma-under na siya. Tapos i-diagnose pa natin yan para makuha natin yung saktong minor niya. Kasi mababa yung minor niya. Hindi maganda. Tapos ito naman yung ginawa natin na o kinalas natin click 150. Yan, nagawa ko na rin yung sigunyan yung mga sir kasi walang budget yung mayari. Yan. Skip na. Ngayon, papainitin natin yan maya-maya pag natapos ikapulong sa pagre-regrind ng cylinder head. Ito yung kapag hindi mo siya pinainitan, hindi mo siya may papasok na maayos. Kaya obligado, kailangan mo munang painitin para may pasok ng swabing-swabe dyan para hindi ma-pwersa yung bearing. Tapos yan, hugasan yung mabuti yan. Dapat 3 beses yung hugasan ng gasolina. Yan, pumuti na yung loob niya. Gamit tayo ng degreaser. Okay yung degreaser na ginagamit natin mga sir. Ayan, diax na natin para makuha natin yung engine speed or yung saktong-saktong minor. Kasi kapag di natin nakuha yung saktong-saktong minor niyan, malakas sa gas, tapos baka masira lalo yung ating sigunyal. Kasi hindi tama yung minor niya. Ayan, naging 1000 RPM lang siya. Kaya magsi-self adjust tayo doon. Paluwag. Sige. Ayan, dapat ganito yung minor niya. Tapos kapag lumalabas yung 4, tataasan nyo pa dito. Dapat 1.5 to 1.6 hanggang 7 yan ang gano'n dapat yan. At wala rin tayo nakitang error code. Kaya babalikan natin lahat kung
cover, pati upuan. Tapos yan, pwede na po makauwi. Ito na, napagsama na si makina saka si chassis, yung inoverhaul natin at ginawa natin ng paraan yung kanyang sigunyal. Yan, siningil lang natin dito ay 8.5 kasi marami tayong pinalitan, kasama na yung oil, coolant, black piston ring, piston pin, tapos yung tensioner, kasi yung tensioner na nakalagay sa kanya manual yung nakalagay dyan. Tapos ayun nga, pati yung belt nya, sa yung belt nya, ito yung belt nya, ayan. Ayan, binigyan na lang din natin siya ng belt na mas matibay pa at okay pa, pwedeng gamitin pang matagalan din dahil nga low budget. Sa gulong nga lang na siya, ayan, kalbo na, harap likod. Tapos maya papanday na natin to after natin makasimbol lahat. Okay, ito na mga sir, bali okay na yung motor ni sir. Ayan, nilabas na natin kasi nga mayroon tayong isang ginagawa din doon, kaya nilabas na natin. At ito na nga yung under ng motor nya, goods na, back to stock siya. Yung dyan may problema sa slider piece lang naman, sa panggilid yung tumutunog dyan, hindi rin sa sigunya ng mga sir. Goods na. Masabit yung gulong, masyadong malaki. Smooth na, pwede na ito makuha ito mga sir. Kaso baka manibago to kasi galing karga to kaya masyadong malagitik ng konti kasi yung block lang naman yung ginawa natin sa sigunyal saka valve seal. Okay na to, pwede na ito makuha ito mga sir.